5 steps para mapatituluhan ang property na naka-tax declaration lamang. Step number 1, go to DENR, Department of Environment and Natural Resources. Pagdating niyo po doon, hanapin niyo po yung tinatawag nilang CENRO. Ito po yung opisina na tinatawag nating Community Environment and Natural Resources Office. Or pwede rin po na PENRO or Provincial Environment and Natural Resources Office. Dito po magsasubmit tayo ng mga requirements. At isa na nga po dyan sa mga requirements na yan, yung tinatawag nating tax declaration. Ang tax declaration po kasi ay may tuturing nating isa sa mga pinakamatibay na katunayan na kayo po ay nag-o-occupy or nakatira na dun sa property na gusto nyong patituluhan. Isa po kasi sa mga qualifications sa pagpapatitulo ng mga naka-tax declaration na property ay kailangan at least 10 taon ka nang nakatira doon sa property na yon. Maliban sa ikaw ay isang Pilipino. Dito rin po sa DENR natin makukuha yung mga forms na kakailangan nating isubmit sa kanila. Kasama na po dyan yung Residential Free Patent Form at yung Affidavit of 2 Disinterested Persons. I-fill up nyo na lamang po at papanotaryohan. Dito rin po sa DENR natin makukuha yung ibang certificates na kakailanganin natin, katulad na lamang ng Lot Status Certificate. Dito po sa Lot Status Certificate natin makikita kung yung lote ba na pinapatituluhan natin ay hindi patitulado sa ibang tao. At dito rin po natin makikita yung mga technical description, katulad na lamang po ng accurate lot area nito. Isa pa pong certificate yung tinatawag nating A&D Certificate or yung Alienable and Disposable Certificate. Ito po ay magpapatunay na yung property ay hindi po protected land. Bibigyan po nila kayo sa DENR ng complete list of requirements at ang iba po rito ay kukunin natin sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Pagkatapos natin isubmit lahat ng requirements na yan, pwede na po tayo mag-proceed sa step number 2. Kunin ang transmittal form sa DENR Regional Office. Sa transmittal form na yan, makikita ang pangalan ninyo na na-approve na kayo. Pero bago mangyari yan, pupunta muna sa property ninyo ang mga officer ng DENR. Ito ay para mag-imbestiga at gawin ang inspeksyon. Gusto nilang mapatunayan sa inspeksyon na yon na kayo nga talaga ang nakatira doon ng mahigit 10 taon. During the inspection, expect nyo po na kukuha sila ng mga pictures at magtatanong din sila sa mga kapitbahay ninyo. Hindi lang po inspection ang gagawin nila. Pupunta rin po sila sa barangay hall ninyo para i-post doon yung notice ng application ninyo sa pagpapatitulo nyo ng lupa. Ito po ay para mabigyan ng notice ang buong barangay para kung sakali man na mayroong maghabol sa lote ninyo, mabigyan naman sila ng pagkakataon na marinig din ang kanilang panig. Step number 3, go to Registry of Deeds. Dadalhin nyo po sa Registry of Deeds yung transmittal form na galing sa regional office. Kasama po ng kopya ng tax declaration ninyo. Tapos i-advise po nila kayo kung kailan po kayo dapat bumalik para kunin na yung titulo ninyo. Step number 4, kunin ang original certificate of title sa Registry of Deeds. Mapapansin nyo po na yung titulo na ibibigay sa inyo ng Registry of Deeds ay original certificate of title. Ibig sabihin kayo po ang pinakaunang tao na makakatanggap ng titulo ng property na yon. Pag natanggap nyo na po yung titulo nyo, hindi pa po dyan nagtatapos. Step number 5, pumunta sa Assessor's Office. Ipapa-update po ninyo sa Assessor's Office yung tax declaration. Doon po i-update ng Assessor's Office na titulado na yung dating tax declaration lamang na property. Guys, sa susunod ko pong video, ipapakita ko po sa inyo yung mga requirements sa pagpapatitulo ninyo ng property na naka-tax declaration lamang. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-follow. Again guys, this is Roman Jonyoso, the CEO and President of Reals Corporation. Bye-bye!